Good morning mga kasakto, kamusta naman kayo dyan? Inhale, exhale. Ang ingay din sa pwesto ko. Ba't ba ako dito pa nag-vlog? Wala lang, trip ko lang kasi favorite spot ko to eh. This is my personal spot. Sabi, daming sasakyan. Buti na lang may bike lane dito, pero isang side lang. Ayan lang oh. Tambay muna po tayo dito. Mga sir, mga ma'am, mga kasakto, meron tayo dito. Ano to? Ano to? Dalandan. Yummy. Kailan ka huling kumain ng dalandan? Importante ito ha, vitamin C ito. Kanina maraming pumapasok sa isip ko. Gagawa tayo ng ibang topic tungkol doon sa aking mga naiisip. Yung isip ko na ano lang, nag-alternate siya. Hindi niya kaya mag-focus doon sa dalawa. Kailangan isa-isa lang. Kanina may iniisip ako na isa, tapos nakakalimutan ko yung isa. Ngayon, naalala ko na yung dati. Ngayon ko naman nakalimutan yung isa ko pang iniisip. Sige na nga, ngayon na nga lang. Ang topic natin ay tungkol sa pleasure on getting your purpose. Oo, kumbaga may pleasure kapag nagagawa mo yung mga bagay in purpose. Ayun. Kumbaga, you feel pleasure when you're doing things on purpose. Yeah. Yung kabaliktaran nun, the purpose is only for pleasure. Ayan. Anong pinagkaiba? Ang focus mo lang is magkaroon ng pleasure. Ang difference niya sa purpose or meron kang pleasure or meron kang pleasure on doing your purpose. Yan. Okay, doing things in purpose. Okay. Anong pinagkaiba nun? So, paliwanag ko muna yung yung negative. Yung negative kasi, ang dami-daming tao. Ang purpose nila sa buhay is to be always in pleasure. Ang kaligayahan is mapagbigyan ng mga pagnanasa. Maganda ba yun? Yung mga pagnanasa, pagbibigyan mo. So, ano yung pagnanasa? E di, umpisahan na natin sa mga bisyo. Kasi yung mga bagay na bisyo, kaya yan sinasabing bisyo, kasi nga, pwede mo namang tanggalin, pero dahil na-addict ka na, hindi mo na matanggal. So, yung pag hit ng usok, pag-inom ng alcohol, at pagtulog ng puyat. Yan yung isa sa mga pinofocus natin na sana matanggal ng mga tao. Kasi nga
Ito yung last. Yung last of the flesh. Dalawang klaseng last of the flesh siya. Yung last of the flesh parehas masama. Yung last of the flesh na lahat ng makikita mong mga balat na nakalitaw ng tao, parang gusto mo nagkakaroon ka ng pagnanasa sa mga tao. Yung pangalawang last of the flesh, last of the lahat ng buhay na hayop gusto mong kainin, kasama yan sa last of the flesh. Bago yan bago learning yan may bago tayong aeroplano dito, ganito oh. Tapos ibig sabihin yung parang ang lagi mo na lang ginugol is yung puro pleasure. Ang purpose mo sa buhay is pasahin sa'yo ng pleasure. Meron bang mabuti at masamang pleasure? Depende kasi yung outcome. Basta ang alam ko yung masamang pleasure is yung temporary. Yung good na pleasure is long term siya. Bawa yung kaligayahan, yung pleasure na ibang ibig sabihin, nagiging masaya ka dahil pang long term. Hindi yung temporary lang na happiness. Yun ang tingin kong pleasure. Tapos ang gusto ko ngayon pag-aaralan ng tao is yung yung bagong pleasure which is pleasure on doing things in purpose. Yeah. Sige, gawin nating topic yan sa susunod kong sa isang chapter ng aking libro. Ang pleasure ko sa buhay is doing lahat ng bagay in purpose. Bawa ito ngayon, namamasyal ako ngayon. Ayan, meron akong purpose. Ba't ako namasyal ngayon? Ba't ako nandito sa kalsada? May purpose, bakit ako nag-vegan? Ba't ako hindi ko makain ng mga hayop? May purpose kaya natutulog ako ng maaga. Ayan. Kasi madalas hindi na yan na-analyze ng normal na tao ngayon. Ba't ka magpupuyat? Alam mo namang masama yan sa katawan. Bakit ka kakain bago matulog? Alam mo namang hindi naman maganda, hindi mo na yan madadigest. Hindi na maganda mag-digest paggabi kasi nga dapat nag-healing na yung katawan mo. Ano pa? Yung pag-inom ng alak. Sinagad na natin lahat ng dumadahan dito. Anong purpose ng alak? Di toxic yan sa katawan. Sabi nga nung pinanood ko shout out sa Health Forum. Nood kayo nun every Tuesday. Hindi mo nga pinanliligo yung yung soft drinks kahit isang baso kasi alam mo malagkit. Tapos umiinom ka ng soft drinks, ipapasok mo sa loob ng katawan mo. Anong gagawin sa katawan nun? Pupunuin niya ng chemical yung buong katawan mo. Kaya no. Mula today, talagang strict na ako. Hindi na ako inom ng kahit anong drink tulad ng kape, juice, etc. Focus na tayo sa tubig. Tubig! Para may purpose tayo. Alam na natin masama. Dati ang masama, alak lang. Ngayon, masama na lahat. Tubig na lang inumin natin, okay? 2 litro, isang araw. O kaya 1.5. Depende sa iyong katawan, sa inyong weight. Kung gaano karami kailangan linisin sa loob ng katawan. Whew! And syempre, isa po sa mga tip natin. Okay. And lastly,
ang importante, meron kang kabady. Yun. Kasi nangyayari sa atin, sige, ang dami mong gustong gawin, pero yung mga gagawin mo, hindi mo talaga siya magawa ng mag-isa eh. Kung talaga disiplinado ka, pwede mo gawin. Pero kung meron kang accountability partner, ayan, na meron kang kasabay, halimbawa gusto mo, hindi na tayo magkakanin simula ngayon hanggang ganito. Kapon talaga, wala, hindi ako nagkanin, noodles lang, next time noodles na itatanggalin ko. Ang ganda pa ng view natin. Yeah, meron na lang tayong less than 2 minutes. So ito na po yung view ngayon. Update ko lang po kayo sa nangyayari dito. Inano na tinatambakan na po ito. Ayan na po ang sunset. Tinatambakan na po itong sa bandang, yan, nasa corner tayo. Ayan yung bike natin sa likod. Kasama natin si brother. You know. Okay. So sana nagustuhan niyo lahat ng aking mga binanggit na mga tips. Enjoy natin ang life. At may enjoy natin ang life kapag tayo ay healthy. I-priority natin yung health natin. And ayun, ano yung sinasabi ko kanina? Yung pleasure on your doing things on purpose. Dahil meron kang utak, paganahin mo yan, gamitin mo yan para yung life mo ay maging makabuluhan, na gagawin mo yung mga bagay na alam mong nakakabuti sa yung health, sa yung utak, sa yung katawan, sa yung buong pagkatao. Yun, lalim. I love you all. Thank you sa inyong panonood. Buhay sakto tayo. Buhay na malaya. Buhay na masaya. At buhay na payapa. Bye-bye.